everyone to stand up. As we come together before the Lord this morning in prayer, and even as we sing songs later. Hallelujah, Jesus. Oh, praise your name, oh Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ina-acknowledge namin, Lord God, na hindi kami makakatayo kundi dahil sa iyong biyaya. Hindi kami mapupunta rito, Panginoon, kundi dahil sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, kami ay nagpapasalamat ngayon pa lang sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na palagi mong pinaparanas sa bawat isa. Lord, tulungan mo kami sa oras na ito na maipakita namin yung karapat-dapat na pagpupuri at pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. You alone, Jesus. At Lord God, ang lahat ng iaalay na papuri ng iyong mga anak sa oras na ito ay maging masamyong handog sa iyong trono, Lord Jesus. Thank you for this beautiful day. Thank you, Lord God, for the life that you have given us this morning. Thank you for the opportunity that you have given us to freely worship you this day, O God. Dalangin ko, Panginoon, sa puso ng bawat isa na anak mo na nagkatipon sa lugar na ito, Panginoon, makita mo yung puso na nagnanais lamang pasalamatan, papurihan at itaas ang iyong nag-iisang pangalan, Jesus Christ. Oh, we welcome your presence here in this place. Dwell in the praises of your people, oh God. Oh, we praise your name, oh Lord. Thank you, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na binigay mo na malaya kami nakakalapit sa iyong trono. At sa oras na ito, malaya kaming makakaawit, makakaindak, makakapagbigay ng papuri at pasasalamat that is due to your name alone, Jesus. Be exalted in the midst of us. Lord God, let your presence fill this place. Kung ano man, Panginoon, ang nararanasan at dinadala ng iyong mga anak sa oras na ito, amin ito ay sinasantabi, Panginoon, at kami ay magpo-focus sa pagpupuri sa Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na grabe at lubos na umiibig sa bawat isa. Thank you, Lord God. To you, Jesus, we just want to offer our praises, our thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Pwede mo ba, kapatid, sabihin, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa oras na ito na kami mag-aawitan, walang ibang maitaas, kundi ang iyong pangalan lamang, Jesus. To you, we give all the glory, praise, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. May kagalakan. Di ka nagbabago. Ikaw ay
sa lahat sa bigaya. Maraming salamat po. Kaulan
Panginoon. O tunay na ikaw ang Diyos na grabing umiibig sa bawat isa, Panginoon. Kaya ang papuri ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Ang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang. Ang Diyos na dapat na palaging nakalaan ang iyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Purihin ka patuloy ng iyong mga anak. Hallelujah. Minsan paawitin natin kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, kahit kailan. Sige kapatid, awitin mo sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Tunay, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa oras na ito patuloy. Dahil sa iyong habag, kaya kami nakakatayo, nakakaawit, nakakapagpuri. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, kami ay nandito. At dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya patuloy na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong presensya sa apat na sulok ng iyong tahanan na ito. Salamat ulit, Panginoon, sa kalayaan na binigay mo upang kami makapagpuri sa pamamagitan ng awitin, Lord God. And as we continue to worship you through reading, Panginoon, and even hearing the living word of yours, Panginoon, makita mo ang puso ng bawat isa na nagpupuri patuloy sa iyo, Lord God. Aming itinataas, Lord God, ang iyong lingkod na tatayo at maghahayag ng iyong banal na salita at buhay na salita. Itago mo siya sa iyong banal na likuran, Panginoon, at wala kaming ibang marinig, mapakinggan, kundi ang iyong buhay na salita, Lord God. We are here, Panginoon, ready to accept and receive what you have in store for us this morning. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati, pagdakila at pasasalamat. Ito ang aming papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen! Praise God! Praise God! Hallelujah! Praise Jesus! Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kanina po sabi ko, walang kuryente. Nag-set up na po ako ng rechargeable mic natin, ng ano. So medyo nagpa-fluctuate po yung kuryente natin, kaya po dalawang aircon lang po muna inon natin, kaysa naman po wala. Okay. Kasi po pag nag-overload po, baka po mawala na po talaga tayo ng kuryente. Pero ang buti po ng ating Panginoon, perfect timing po ang lahat ng bagay. Kanina po habang naghihintay kami, meron po tayong isa sa mga kids na maagang dumating. Tapos hindi nagkukwento po siya, nagtatanong-tanong, sabi niya, 4 years na lang daw po, 13 years old na siya. Kasi gusto niya na pong sumali sa youth. Ayaw po yung sabi niya, no? Nagbibilang po siya kasi nakita po niya sa nakapaskil dyan na 13 to 29 years old. Sa youth po pwede mag-join. So nagbibilang siya, gusto niya na pong mag-join sa youth. Tapos may ginawa ako. Pagbalik ko po, tinanong niya ako, sabi niya, ano bang pangarap mo pag laki mo or pagtanda mo? Ang sagot ko po, ito. Ha? Sabi niya sa akin. Tapos doon ko lang din po na-realize na habang tumatanda po tayo, habang mas nakikilala po natin ang Panginoon, yung mga pangarap po natin nag-iiba. Dati po, nung bata ako, pangarap ko maging doktor.
Kasi science po yung favorite subject ko. Lumalaban pa ng mga science quiz bee. Ganun po, no? Nung nag-high school naman po ako, doktor pa rin, pero sabi ko, magsa-psychology muna ako. Tapos, pag magbe-med school ako, ang major ko, psychiatry. Sabi ko po, no? Gusto ko pong maging psychiatrist. Tapos, so, nung nag-senior high school po ako, nag-HUMS ako, Humanities and Social Sciences, para po mag-psychology. Yun po talaga yung nasa isip ko. Pero po, habang nandun ako, meron po kaming teacher na very influential. At sabi, at ang ganda po nung subject niya eh, Philippine Politics and Governance. So, yun po yung subject niya. So, tapos naglo-law school siya. So, medyo nainganyo po ako, no? Sabi niya, kung gusto niyo mag-abogado, mag-AB English kayo. O yun po ang nangyari. Kaya po nung nag-college po ako sa Tarlac State University, English Language Studies po yung inaral ko. Sa isip ko, maglo-law school ako. O yun po, no? Tapos, bago po ako graduate, nakapag-decide po na mag-aral po muna sa Bible School ng 6 na buwan sa Malaysia. At yun din po yung pagkakataon para mapag-isip-isip ko kung tutuloy ba ako sa law school o hindi na. Kasi hindi po biro ang dagdag na 5 taon, 6 na taon na pag-aaral. Pag pumasok ka, panindigan mo na at mahal po ang mag-aral. So doon ko po nakita na, ang daming dapat gawin para sa kingdom ng Lord. At sa tingin ko naman, hindi naman talaga ako ganun. Kasi po yung iba, called talaga to become a lawyer. Talaga, sa tingin nila, makakapag-serve sila kay Lord sa pagiging isang abogado. Sa akin po, parang gusto ko lang naman na may attorney sa pangalan. Ano? So doon ko po nakita na, nako, kung hindi naman ako tinawag ng Panginoon maging abogado, tapos magsasayang na lang ako ng 6 na taon ng buhay ko, doon. Kasi alam ko, hindi ako doon tinawag. So ngayon po, hindi po ako naglo-law school, pero graduate po ako ng AB English. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi mas nakita ko po ang kahalagahan ng pagtatrabaho para naman po sa kanyang kaharian. So, kung abogado ka, engineer ka, praise God dahil magagamit ka pa rin sa kanyang kaharian. Pero ngayon po, clear po sa akin, nung tinanong ako ng bata, anong pangarap ko? Sabi ko, ito. Yung nagpupunta po ako sa church, nagsiserve ako sa kanya, yun na po ang pangarap ko. At nung bata daw po ako, kwento ko lang din po, no? Masayang kwento lang. Nung bata po ako, 3 years old, may kaibigan po ako, medyo mas may edad sa akin, fashionista po siya, ganon. Sa Malaysia po ito, so English speaking, sabi niya, come on precious, let's fashion. Sabi daw pong gano'n ng bata. Ang sagot ko naman, yes, let's mission. Ay, mali ang dinig, no? Ang nasa isip ko, mission. Dahil po ang tatay ko po, di ba, nagmi-mission. Yung ngayon po, si Pastor Fair at saka si Pastora Julie nasa Malaysia. Dahil nag-mission po sila sa Thailand nung nakaraan. Ngayon po, dumaan lang sila ng Malaysia. So naisip ko, bata pa lang pala ako. Yun na yung naisip kong pwede kong gawin nung mag-mission. Ngayon po, ang interest ko, nanonood ako ng mga bansa na hindi sila Christian country or Christian nation. Mga bansa na pinapatay yung mga Kristiyano doon sa lugar na yun. Sabi ko pa, pupunta ako dyan. Hala! Kaya po tinatawanan po ako ng daddy ko. Pero alam niyo po yun, yung parang kailangan makilala nila si Jesus. Okay? Meron pong isang isla sa Pilipinas, Dinagat Island, na napakarami po sa kanila ay miyembro ng isang kulto. Na meron daw silang Supreme Master, Supreme God, si Pamilya Ecleo. Yun po yung paniwalaan nila na Diyos nila. So parang dapat merong makapunta doon na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Pero dapat po matapang ka. Kasi kakaiba po yung pagiging deboto nila doon. Papatayin ka nila pagka nainis sila sa iyo. Yung mga ganun po, no? At may nakakausap po ako misyonero nung nakaraan. Sabi niya, alam mo Ate Precious, patay na kung patay. Ganun na po siya mag-isip. Ibig sabihin po, yung paniniwala niya na ang salita ng Diyos ay magliligtas ng buhay ng lahat, mas mahalaga po yun kaysa po sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang pangarap. Nakaka-encourage lang po, tayo po malaya na nakakapagsama-sama. Meron pong church sa Nigeria nung nakaraan, habang sila'y naka-livestream, nag-worship sa ating Panginoon, may mga pumasok po, pinagbababarin po ang church nila, at ninakawan po sila at kinidnap pa po yung ibang mga babae sa church nila. Ganun po ka hindi malaya dun sa lugar na yun. Praise God po sa Pilipinas, malaya pa. At malaya po tayong nakakapagsama-sama, nakakapagbahagi, nakakapag-usap ng salita ng ating Panginoon. Praise God. So, nung nakaraan naman po, ang topic po natin, ano po ang topic natin nung nakaraan ng Pastor Fe?
Discipline. Okay. Sino ba ang gustong dinidisiplina siya, no? Masakit po yun, pero kung gusto mong mas lumalim ka, mas makilala mo siya, ay kailangan po iyon. Tingnan po natin yun. Nakikita na ba sa screen? Meron pong picture. Tutuloy ko lang po ng konti yung sinabi ni Pastor nung nakaraan. Ito po ay picture ng isang shepherd na meron po siyang hawak na staff or na rod. At ayan, yan po yung mga alaga niya. Okay po? Kung may pag-uusapan po tayong isang tao na nakaranas ng matinding pagdidisiplina ng Diyos, yun po ay si Haring David. Si David. Si David po dating shepherd. Okay po. So kaya po sa kanyang mga pananalita, madalas po ginagamit niya yung analogy ng pagiging shepherd, tupa, mga ganyang pastor. Tingnan nga po natin sa verse po natin, Psalm 23 verse 4. Ito po yung verse of the day natin kung member po kayo ng group chat natin. Sumakto naman po. Ito po yung sinend ni Pastora kanina. Sabi po ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ano po kaya ang ibig sabihin ng rod and staff na nagko-comfort kay David? Pero sabi po niya, siya ay dumadaan. Okay po? Kahit pa nga ba dumaan ako sa kadiliman or sa daan ng kamatayan, hindi ako matatakot sa evil dahil kasama kita. At sinabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Bakit po kaya yung rod and staff ay nagbibigay ng comfort kay David? Tingnan po natin, ano po ba ang rod? Ayan. Hindi po Rodrigo Duterte, hindi po yun na rod. Okay po. Ang rod po ay isang tool. Pag ang pinagkaiba po niya ang rod, parang mahabang kahoy. Kahoy po siya, no? Na diretsyo lang. Tool for protection and correction. Defends sheep from predators, corrects wandering sheep. Example, di ba po meron pong sinabi si David noon kay Saul kasi gusto niyang kalabanin si Goliath eh. Tapos sabi niya, noon pagka merong mga leon na kukuha or lalapa ng aking mga alagang tupa, sila'y kinakalaban ko, no? Ang sinasabi po doon, gamit niya kasi, ito pong rod, nagagamit to para, matigas po kasi ito, no? Medyo makapal. Pang ano po talaga siya, pampalok. Okay po, no? Pangtaboy ng mga kakalaban or may planong masama dun sa tupa. Okay po? Meron din pong second part dyan, corrects wandering sheep. Pag po may pasaway na tupa, ito doon may ginagamit. Parang ewan ko ba, kung medyo pinabalong gano'n na lang, para sumama siya sa tamang daanan. So ito po yung rod. Ito daw po ay source ng comfort para kay David. Tingnan nga po natin. Yung sumunod naman po yung staff. Yung staff po, ito po yung normal na nakikita nating tungkod na may paganon. Okay po? May pa-curve na ganyan. It's for guiding and supporting sheep. Helps lead and rescue them. Kunwari po, isang sheep ay na-stuck sa may mga puno, ganyan ginagamit po yung pa-curve na yon para ilapit ulit sila pabalik o para mailigtas sila. So ang staff po, ang purpose niya is to guide and support the sheep. Tingnan po natin, meron pong dalawang bagay, yung rod, pang protect sa'yo, pero pwede ding pang palo sa'yo. Oy, medyo namamali ka ng daan, ha? Pero yung staff naman, yun yung ginagamit pang rescue naman sa'yo pag nasa kapahamakan ka na. Para po kay David, yun ay source ng comfort. Source po ito ng comfort. So, ibig sabihin po, discipline is not abandonment. It is care. Okay po? Clear naman po ito nung nakaraan, pag-usapan natin. Pag dinidisiplina ka ng Diyos, hindi ibig sabihin iniiwan ka niya or pinapabayaan ka na lang niya. Ito ay pag-aalaga niya sa'yo. Kaya po ganun siguro yung sheep, parang may gusto siyang puntahan, pinalo siyang ganyan. Pag-iisipin niya, galit ata sa akin yung amo ko, pero ang totoo, para sa ikabubuti niya. So ganun po it's not abandonment, it is care. And God is actively guiding and correcting those whom He loves. Ang mga kinokorek, ang mga dinidisiplina ay yung mga taong mahal niya. At lahat po tayo mahal ng Panginoon. Lahat ng tumanggap kay Jesus as their Lord and Savior ay kinoconsider ng anak niya.
At lahat ng anak ay dinidisiplina. Tama po ba mga magulang? Okay, dinidisiplina ng mga magulang ang anak dahil mahal nila ang kanilang anak. And God corrects whom He loves. Praise God. So, ito po ang kailangan nating makita na ang disiplina ng ating Panginoon ay restorative. Pag nagdidisiplina po ang ating Panginoon, hindi po para masira ang buhay mo. Marami pong mga tao, ganito ang iniisip nila, kaya ko siguro nararanasan to kasi parusa to sa akin ng Diyos. Pero hindi po ganon ang ating Ama na nasa langit. He disciplines us to restore us, to align us to the will of God. Ang tao po minsan, pag nagdisiplina, ang goal nila ay mapahiya ka. Minsan po, gano'n Parang, nagkamali ka, so papahiyain kita. Pero po ang Diyos, pag nagdiscipline siya, laging nag-aabang kung paano ba niya ma-restore ang buhay mo. Paano niya maitatama ang nilalakaran mo. Yun po ang disiplina ng ating Panginoon. Pag mahal mo, gusto mo nasa tama siyang daan. Pag mahal mo, gusto mo tama ang kanyang buhay. Ganun po ang ating Panginoon magdisiplina. And discipline, ito po yung isa sa mga verse po natin. Ay, malayo na tayo, team. na tayo? Okay, next. Yun, discipline yields lasting fruit. Okay, ito po yung pinag-usapan ng nakaraan sa Hebrews 12 na binanggit po ni Pastor ng nakaraan. Bakit ba tayo dinidisiplina? Dahil pagka po dinisiplina kayo, mayroong bunga. At ito pong bunga na to ay nagtatagal. Ano po, ang bunga na ito, sabi doon sa Hebrews 12 ay peace and righteousness. Pag dinidisiplina ka ng Panginoon, at nagpadisiplina ka, makakaranas ka ng kapayapaan at katuwiran sa harapan niya. Bigyan ko po kayo ng example. Nakwento ko po ito sa mga estudyante sa Gabaldo noong nakaraan. Ito po ay kwento ng isang na-interview ko po na mag-guest sa Count Your Blessings. Dahil yun po ang trabaho ko ngayon. Ito po ang kwento niya. Dalagang Kristiyano, kakagraduate sa CLSU, binatang Kristiyano, kagagraduate lang din sa CLSU. Nagkita po sila sa isang reunion ng campus ministry sa CLSU. Nagligawan, sinagot, naging sila. Yun po yung kwento, At dahil Kristiyano po, na relationship, sabi ng babae, ang expectation niya, dahil Christian sila, ay everyday, magpe-pray silang magkasama, magbabasa sila ng Bible. Yun po yung expectation. Kaso ang nangyari po, sila po ay na-fall into temptation. Ang nangyari po, they committed premarital sex. Ibig sabihin po, nag-sex sila na hindi pa sila kasal. So, na-disappoint po itong babae kasi nga sabi niya, akala ko, di ba mga Christian kami, pero bakit ito yung ginagawa namin? Clear naman sa amin na kasalanan nito. Kasi dapat kasal muna bago ito ginagawa. Pero po, nagpatuloy po yung ganong buhay. Nagpatuloy, nag-church po sila ng magkasama, nagsuserve sila sa ating Panginoon, pero in secret, sila po'y namumuhay sa kasalanan. Ano po yung naging epekto nito sa buhay ng babae? She became so depressed, so anxious, and so obsessive with her boyfriend. Na pag magkasama po sila, tapos may dumaan na babae, pakiramdam po niya, tumitingin doon yung boyfriend niya. Tapos aawayin niya na. Ganun po siya ka-obsessed sa boyfriend niya, At meron pa pong pangyayari, nakasakay sila sa sasakyan, nagdidiskusyon sila, nag-aaway. Habang umaandar yung sasakyan, binuksan niya yung pinto, bumaba siya. Ganun po yung nangyari. At pinakamalala pa pong nangyari dahil depressed po siya, ang lungkot-lungkot ng buhay niya. Plano niya na pong tapusin ang buhay niya, so may hawak po siyang kutsilyo. So, sinundan naman po siya ng boyfriend niya at pipigilan siya. Nainis siya sa boyfriend niya, bakit mo ako pipigilan? Itinutok niya naman po ngayon yung kutsilyo sa boyfriend niya. Ganun po ka-dysfunctional yung buhay niya noong namumuhay siya sa kasalanan. So, sabi nila, hindi na to pwede. Wala nang patutunguhan tong relasyon na to. So, naghiwalay po sila. Dahil po sa isang church lang sila, nagdesisyon po yung girl na lumipat muna ng church. Kasi po, pag laging nagkikita, alam mo naman, mag-ex kayo, So, baka mag-away or baka hindi po makapag-heal.
So, nung magkahiwalay po sila, doon po na-encounter muli nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Nagpabago sila sa ating Diyos. Nakikita niyo mo ba, discipline po, ano? Dinidisiplina sila ng Diyos. Nagpabago sila sa ating Panginoon. Yung babae nagtuloy-tuloy sa ministry, mas lumalim at mas naging number 1 na ang Diyos. Dati ang number 1 yung boyfriend niya. Obsessed na obsessed po siya sa boyfriend niya. Pero ngayon naging number 1 na ang Diyos. Alam niyo po ang sabi sa akin ng babae nung in-interview ko siya. Kapag po pala, Ate Precious, kapag po pala namumuhay ka sa kasalanan, wala pong kapayapaan. Yun po yung na-realize niya. Nung namumuhay siya sa kasalanan, sobrang depressed niya, anxious siya, obsessive siya, gusto niya nang mawala sa mundo na ito. Tapos nung nagbalik siya sa ating Panginoon, nakita niya, yun pala. Pag nasa kasalanan ka, walang kapayapaan. Kaya po pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, inaalis tayo sa buhay na madilim, sa buhay na makasalanan, doon po natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Alam niyo po kung ano yung ending ng story nila? Pwede niyo rin po panoorin ulit ito sa susunod na Sabado. Pero ang ending po ng story nila ay nagkatuluyan pa rin po sila. At ngayon po, pastor at pastora na sila. Pero kailangan pong i-deal muna sila individually. I-discipline ng Diyos individually. Imagine niyo po kung nagpakasal sila, tapos ganun yung pag-iisip ng babae. Tapos so baka po ngayon magkahiwalay na sila. Pero ang ganda dahil inayos sila ng Diyos sa sarili lang nila at ngayon, nasa-share nila yung testimony na ito at ang dami nilang naaabot through their ministry. So when God disciplines you, nagpadisiplina ka sa Kanya, mararanasan mo ang kapayapaan at righteousness. Ano po ba ang righteousness? Righteousness is the right standing with God. Okay po? And a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Yung ang gusto mong masunod sa buhay mo ay ang kalooban ng Diyos. Ngayon, paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Basahin po natin ang Biblia. Clear na clear po ang mga sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga bagay-bagay ng ating buhay. At doon po natin makikita kung ano yung dapat natin gawin. At pag yun po yung gusto natin gawin sa ating buhay, nasa right standing tayo. Ibig sabihin, tama tayo, no? Tama yung nilalakaran natin. Yun po ang righteousness. Pag nagpadisiplina tayo sa Panginoon, may kapayapaan at mayroong katuwiran. So, yun po yung kailangan natin sa ating buhay. Ngayon naman po, pag-usapan natin, mauulit lang po, para kay Ate Arian, dahil kasama ko po siya noong Friday sa NAUST Gabaldon. Medyo may binago po ako. So, noong Friday po, na-invite po kasi ako na mag-speak sa isang Christian club sa NAUST Gabaldon. First time ko po sa Gabaldon, napakasaya ko po. At doon po may mga College of Education students at doon po ay nag-usap kami tungkol sa mental health awareness. So, bilang isang Kristiyano, pag-usapan po natin ang mental health. Okay po ba yun? Kasi ito po ay hindi madalas na pinag-uusapan ng mga Kristiyano at ngayon po, pag-uusapan po natin. Ang title po ng seminar ay Like Light in the Darkness. So, kahit po ito ay organized ng isang Christian community club, syempre po, pagka mo siya, ipopropose mo siya sa school or yung title na hindi mo naman agad sasabihin na Jesus is the light in the darkness. So yan po yung title, Ngayon po, pag-usapan po muna natin, bakit ba or paano ba pumasok ang kadiliman sa mundo? Baka po hindi pa po natin alam paano nag-umpisa ang kadiliman sa mundo. Basahin po natin sa Genesis chapter 3 verse 1. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" Ayan ba, So, question niya. So, si Eve po siya, si Adam, meron silang pinangahawakan na utos ng Diyos. Okay po. Pero nung kinausap sila nung serpent, tinanong, sinabi ba talaga? Ganun ba, Sinabi ba talaga? Tapos doon na mali-mali na lang sinagot si Eve, na parang medyo, oo nga, medyo naniwala na siya doon sa serpent. So darkness
entered this world when mankind believed the lie of the enemy. It all started with a lie. Kasinungalingan. Ano po? Kasi pag tinignan niyo po, parang hindi naman nagsinungaling yung, yung serpent. Parang, okay po. Pero dahil naniwala po itong si Eva sa sinabi ng serpent, kasama din po ni Adan, yun po yung nangyayari. Dahil sa kasinungalingan, naniwala sa kasinungalingan, nagkaroon ng kadiliman, ay nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ngayon ng kadiliman. So doon po yung lahat nag-umpisa. Basahin po natin sa John chapter 8, verse 44. Ang tinutukoy po dito ay si Satan. So basahin ko po. He does not stand in truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar, the father of all lies. Okay. Sino po yung ama ng lahat ng kasinungalingan? Si Satan. Okay, tingnan niyo ba yung katabi niyo? Sino ama niya? Joke lang, ano po. Okay. So, tayo po, ay hindi po tayo namumuhay sa kasinungalingan, pero sinasabi ko lang po na ang ama ng lahat ng kasinungalingan ay si Satan. Okay po? Tingnan po natin. So, wrong belief and perception about God will always lead to sin. Nung nagbago na po ang paningin ni Eva at ni Adan sa kung sino ang Diyos, doon na po nag-umpisa ang kasalanan. So, napakahalaga po, kilala natin ang ating Panginoon. So, meron pong dalawang bagay, pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ay merong dalawang bagay na tayo'y nagiging alipin. Okay? Una po, bondage to sin or alipin sa kasalanan. Sabi po sa John chapter 8 verse 34, everyone who practices sin is a slave to sin. Ano pong ibig sabihin ng practices? Nagpa-practice, nagre-rehearsal, hindi po, no? Lahat po ng sinasadya at paulit-ulit na nagkakasala po, ito po ay alipin ng kasalanan. Kita niyo po yung pag sinasabi ng yung trabaho ng trabaho, overtime ng overtime, ang tawag doon, alipin ng salapi. Sabi na, alipin ka na ng pera. Di ba po? Ganun, ano? Meron naman po, cellphone ng cellphone, hindi mahiwalay sa cellphone. Ano siya? Alipin ng cellphone. Kasi cellphone mo yan, sabi po ng mga nanay. So mga anak, ano? Pag po, lagi-lagi, paulit-ulit kang nagkakasala, ibig sabihin po, ikaw ay alipin ng kasalanan. Katulad po nung hinalimbawa kong kwento kanina, no? Ulit-ulit, ginagawa nila, namumuhay siya sa kadiliman. Pag namumuhay ka sa kadiliman, namumuhay ka sa kasalanan. Alipin ka ng kasalanan. Meron naman pong isa, ito naman po ay slavery to lies. Okay po, alipin sa mga kasinungalingan. Believing the enemy's lies about God, ourselves, or the future traps us. Okay po. Pag naniwala ka sa kasinungalingan ng kaaway, mapaparalyze ka po. Ang halimbawa ko po sa mga bata nung nakaraan, nung Friday, kasi po yung nag-opening remarks ay math teacher, parang siya po yung nagtuturo sa mga math major, ganun po, no? Tapos, ang kwento po niya ay nagpa-quiz siya, Thursday nagpa-quiz siya, Friday po may mental health awareness seminar. Nung Thursday, stress na stress daw po yung mga bata. Sir, nakaka-stress naman yung pa-quiz mo sa amin. Sabi niya, saktong-sakto may mental health seminar bukas, so attend kayo. Sabi po ng teacher, ano. So, math teacher po siya. Sabi ko, nung ako na po yung nagsasalita, si Sir Math teacher, ako po, I hate math. Sabi ko po, no? Nung senior high school ako, nagka-79 ako sa math. Kasi hindi ko siya hilig. Okay? Tapos hirap na hirap po ako. Sabi ko, nung nag-college naman po ako, sa buong 4 na taon, isa lang po ang math subject ko. Dahil English major nga po ako eh. So, isa lang yung math. Sa first year, kailangan ipasa ko to. Okay po. Ang ginagawa ko po para lang makapasa ako, isang buong maghapon ang inaaral ko lang math. Isang topic lang po yun. Para lang po maipasa. Hindi pa po mai-perfect maipasa lang. Ganun po katindi yung paghihirap ko. Pero kung iniisip ko, no, kung naniwala ako sa kasinungalingan ng kaaway na sobrang hina mo sa math, hindi mo kakayanin yan, i-drop mo na lang yung subject na yan, hindi po ako magiging with Latin honors.
hindi po ako makakagraduate. Nakita niyo po yun? Kung naniwala ako sa kasinungalingan ng kaaway, maliit na bagay lang po ito, no? Kung naniwala ako sa kasinungalingan ng kaaway patungkol sa ability ko sa math, hanggang dun lang yung maaabot ko. Hindi ko maaabot yung gusto mang maabot ng Diyos para sa buhay ko. Ganon din po sa atin, ano? Pag naniwala tayo sa kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay, matatrap tayo, mapaparalyze tayo, at hindi natin maaabot yung plano ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat isa po sa atin, napakaganda po ng plano ng ating Panginoon. Pero nasa sa inyo pa rin po kung maniniwala ba kayo sa kasinungalingan ng kaaway o sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Okay po? Kasi po, right believing produces right living. Wrong belief produces broken living. Yun po talaga yun. Pag tama ang paniniwala mo, tama rin ang pamumuhay mo. Pero pag mali ang pinaniniwalaan mo, mali din yung buhay na lalakaran mo. Bigyan ko po kayo ng example. Makikita niyo po dyan ang logo ng Count Your Blessings. Okay po. Writer po ako dito sa show na to. So, nag-i-interview po ako ng maraming tao na may kakaibang mga kwento para mapapurihan ang ating Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang kwento. Isa sa mga paborito kong kwento na na-interview ko. At ang itsura ko lang po habang ini-interview ko siya ay ganun po ako. Ano yun? Ba't po nangyari yan sa buhay nyo? Parang gano'n ba inisip ka? Okay po. Naipalabas na po ito nung nakaraan ng Holy Week special po namin. So, tingnan po natin na ito po ang kanyang kwento. Isang binatilyo, okay po. Siya po ay lumaki sa isang pamilya na ang kanyang tatay ay overseas Filipino worker. So, nasa abroad po, no? Pag umuwi naman din ang kanyang tatay, hindi po to affectionate. Okay po, hindi nagpapakita ng pagmamahal. So, itong binatilyo, lumaki siya na naghahanap ng pag-ibig ng isang ama. Yun po ang nangyari sa kanya. Habang tumatagal, dahil pangit din po yung environment na kinalakihan niya, natuto po siya mag-drugs. Nung natuto na po siyang mag-drugs, na-addict po siya. Nung na-addict na siya, kailangan niya ngayon ng pang-sustain sa addiction niya. Kailangan niya ng pera. Okay, pambili. Alam niyo po kung ano yung ginawa niya para kumita siya? Siya po ay nagbebenta ng kanyang katawan. Lalaki po siya, no? Nagbebenta siya ng kanyang katawan sa mga babae na asawa ng OFW. Okay po? Kasi syempre malayo po sila sa asawa nila, no? So, ibibenta niya yung sarili niya dun sa mga babae na asawa ng OFW para magka-pera siya. Para sa addiction niya. Ganun po yung naging cycle ng buhay niya. Hanggang sa yung nakukuha niya doon sa pagbebenta ng katawan ay hindi na sapat. So may mga iba pa po siyang pinasukan na sideline. Okay pa, alam po mga sideline niya. Siyempre dahil bibili siya ng drugs, nagbebenta na rin po siya ngayon ng drugs. Tapos po, naging member na siya ng mga akyat bahay gang. Tapos po, nangangarnap pa po sila. Okay, carnapper po. Sa isip kong ganyan, alam ko, makausap ba talaga ako ng dating carnapper, dating addict, Sabi ko, So, yun po yung kwento niya, no? So, nangarnap siya. Habang nangangarnap po sila, ay nahuli sila. So, nakulong po siya. Nung nakulong, naging part pa po siya ng isang gang. Alam niyo po ba yung mga Sputnik? Yung mga ganun po, ano? Naging member po siya nun at yung gang na yun, pumapatay. Okay po. Yun po yung naging buhay niya. Bilang isang binata, bilang isang kabataan, yun po ang naging buhay niya. Kala niya hanggang doon na lang po siya. Pero ang maganda po, sa trabaho ko po sa Count Your Blessings, hindi po doon nagtatapos, yung kwento ng buhay nila. Nung nakilala niya po ang ating Panginoon, kasi po, ganito po yan, yung tatay po niya ay nakakilala na rin sa Panginoon. So, pag umuwi po ang tatay, nililay hands po siya pagka natutulog. Kasi wala naman na pong magagawa ang pamilya. Pinagpipray siya. Nafe-feel po niya yun. Di ba pag tulog, nafe-feel niya, may nagpipray sa kanya. Pero wala lang po yun sa kanya. Ang nangyari, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa mismong pamilya po niya. Sinukuan po siya. Sabi, wala na tong pag-asang bata na to. Doon daw po yung sobrang sumama yung loob niya na parang, pati pamilya ko sinukuan na ako. Baka wala na talaga pag-asa yung
buhay ko. So nagre-rehab po siya. Habang nasa rehab po siya, dahil di ba nga punulong siya sa droga, ano po siya yung sabi po nilang term na may tamang hinala. Yung mga ganun, paano pakiramdam niya ba? Yan o, tumingin sa akin si Kai, ay may masamang balak to papatayin ko na to kasi kung papatayin niya ako, unahan ko na siya. Yung mga ganun po, no? Yun yung sinasabing tamang hinala. Ganun po siya ka-agitated. Pakiramdam niya laging may humahabol sa kanya. Dahil po dun sa addiction na mayroon siya. Pero po, dumating ang panahon, nakilala niya ang ating Panginoon. At nung nagbago po siya, lumalabas siya ngayon, ang hawak niya, Bible, ano? Sabi daw po ng mga kapitbahay, siya na ba talaga yan? Dati bato hawak niya na. Bakit ngayon Bible na? Ganun po, no? Tapos, yun din yung naging struggle niya. Kasi po, nakilala siya na ganun nga, na masamay buhay, ganun, addict. Pero ngayon, Christian na. So, paano maniniwala ngayon ang mga tao sa atin? Pero po, alam niyo po yung nangyari. So, nagbago po siya. Nung nakahanap po siya ng trabaho niya, nakakatuwa nga daw po kasi sa trabaho niya, hindi siya hinanapan ng police clearance. Kasi hindi po siya makakakuha nun at nakulong po siya. No? Sa trabaho niya, umangat yung position niya. Pagka po may mga birthday celebrations outside of office, siya yung pinaglilid ng opening prayer, mga ganyan po. At pagka nalasing na ang lahat, siya ang naghahatid kasi hindi na po siya umiinom. O, di ba po, kakaiba pong transformation, ano? Ang nangyari, naghahatid na siya ngayon ng mga nalasing. Tapos po, hanggang sa tinawag siya ng ating Panginoon, ngayon po, isa na siyang pastor. O, praise God. Papalakapakan nga po natin ang ating Panginoon, ano? Grabe pong transformation ng buhay. Ngayon po, isa na siyang pastor at yun po yung sinishare niya na testimony niya. Na ngayon nga daw po, hinahanap-hanap siya ng mga katrabaho niya. O, namimiss ka na namin, wala nang nagpipray ngayon dito. Ganun po, dating buhay na parang wala na. Hanggang doon na lang. Kasi po, wrong belief. Sa tingin niya, ang magpupuno ng buhay niya ay yung drugs. Akala niya, doon niya makikita yung kaligayahan. Kaya po, wrong living ang nangyari. Pero nakakatuwa nung nagkaroon na siya ng right belief. Nagkaroon na po ngayon ng right living. Ganun lang po yun, ano? Sabi po sa John chapter 14, verse 6, ito po si Jesus, sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kanina po, ang kaaway, si Satan, siya po ay kumakausap sa atin sa pamamagitan ng kasinungalingan. Okay po? But Jesus is the truth. Siya po ang katotohanan. So, complete opposite po ito. So, makikita po natin na Jesus is truth. Hindi po siya tagapagdala lang ng katotohanan, hindi po siya yung daanan ng katotohanan, kundi siya mismo ang katotohanan. Kaya po, tayo pong mga Kristiyano or tinatawag na born again Christian, talaga pong kailangan sa isang, kung may mapupunta po kayo sa ibang lugar at kailangan nyo maghanap ng ibang church, isusure nyo po na ang Diyos doon ay si Jesus. Kasi si Jesus lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Jesus is truth. Siya po mismo ang katotohanan. Sabi din po sa John chapter 8 verse 12, sabi po ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ito po yung nangyari sa buhay ng kwento ng pastor na kwento ko kanina, no? Noon po, namuhay siya sa kadiliman. Pero nung nakilala niya si Jesus na katotohanan, si Jesus na liwanag, ano na bang naging buhay niya? Hindi na po siya nagpatuloy sa kadiliman. Ang tunay na nakakilala sa ating Panginoon, hindi na po magpapatuloy sa buhay ng kasalanan, hindi na po magpapatuloy sa buhay ng kadiliman, kung hindi magkakaroon na po sila ng light of life. Buhay na punong-puno ng liwanag mula sa ating Panginoong Jesus. So, ito po, makikita natin, Jesus is light. Hindi lang po siya tagapagdala ng liwanag, kundi siya mismo ang liwanag. Kaya po kung ang buhay mo ay punong-puno ng kadiliman, kailangan mo si Jesus nasa sayo para matamasa mo yung tunay na liwanag. Yung liwanag po na hindi yung nawawala rin. Okay po? Minsan kasi pagka lumigaya ka, dahil nga po may addiction ka,
merong liwanag, pero mawawala rin. Pero si Jesus, siya yung liwanag na mananatili magpakailan-kailan pa man. And John 8 verse 32, sabi po, and you will know the truth. And the truth will set you free. Sino po ulit yung truth? Jesus. When you know Jesus, Jesus will set you free. From ano? Saan po ba natin kailangan ng kalayaan? Kanina po nakita natin merong mga alipin sa kasalanan, merong alipin sa kasinungalingan ng kaaway. So kung ngayon po sa ating buhay, mayroon sa atin na sa tingin natin, parte ng buhay natin na alipin tayo ng kadiliman, alipin tayo ng kasinungalingan, alipin tayo ng kasalanan, pag nakilala mo si Jesus, when you know Jesus, Jesus will set you free. Siya po ang magpapalaya sa atin. Dahil po ang liwanag, hindi po yan ina-achieve. Ito po ay tinatanggap. Ang kalayaan, hindi po kailangan magtrabahuhan. Ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po ang tanong, willing ka bang tanggapin si Jesus sa buhay mo? Praise God. So, Jesus is truth and light. Yan po ang ating Panginoon. So, kailangan po natin makita. Nasa ba yung mental health dyan, precious? Okay ba? Ito na po tayo. Kailangan po natin makita na hindi po lahat ng pumapasok sa ating isipan ay katotohanan. Tama po, no? So, ang kaaway po pwedeng magtanim ng kasinungalingan sa ating isipan. At pwede po yung kasinungalingan na yan ay cause po sa atin na magkaroon ng iba't ibang uri ng feelings. O, kunwari po, nakita mo, ito po lagi madalas sa example, nakasalubong mo si pastor, hindi ka binati. Okay po, hindi ka binati, malabo na pala yung mata ni pastor, hindi ka nabati, So, merong bumulong ngayon sa isipan mo, naku, hindi ka pinapansin ni pastor. Huwag ka na kayong magsimba sa linggo kasi hindi ka pinansin. Mga ganun po, nagalit ka ngayon, na-offend ka, bakit naman ganun si pastor? Pagka nakikita ko siya, pinapansin ko siya lagi kong iningitian. So, minsan po may mga ganun. Yung thoughts mo, magpaproduce po yan ng feelings. Pero kailangan po, yung feelings natin, filter natin sa salita ng Diyos. Okay po? Hindi mo lahat ng feelings ay dapat susundan mo ng action according to that feeling. Okay po? Pwede naman, medyo nasaktan ka, okay? Pero yung action mo, huwag mo nang hayaan na maging action out of the offense, out of the anger. Okay po, no? So, lahat po ng feelings natin dapat sinasala natin sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ano pong sinasabi sa salita ng ating Panginoon? Love your neighbor as you love yourself. O isa pa po, mas pina-extreme pa. Sabi, love your enemies. Okay po. So, yun yung salita ng ating Panginoon. So, ang feeling mo, nababad trip ka dahil may sinabing masama tungkol sa'yo, ngayon, i-filter mo sa salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ang mga kaaway mo. Okay. So, yung action mo, hindi na ngayon according sa feelings mo. According na ngayon sa salita ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung Philippians 4 verse 6. Famous po ito, no? Sikat na sikat po itong verse na to. Ano po ang sabi? Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your requests known to God. Meron pong naka-highlight dyan na first 3 words. Ano po yan? Do not be. Okay ba? Sige, palipat po tayo sa next verse. Joshua 1:9. Nakasulat po dyan. Sabi po ni God, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Ano po ulit yung naka-highlight na 3 words dyan? Do not be. Ano po ang ibig sabihin kaya ng do not be na yan? Do not be, ano? Ibig sabihin po, these are commands, not suggestions. Hindi po yung ganito, no? Anak, try mo lang kung kaya mo. Okay? Try mo kung di mo kayang mag-alala, edi okay. Hindi po ganun eh. Hindi din naman sinabi ni God na, try mo lang na huwag matakot. Kung kaya mo lang naman, hindi po. Ang sabi ng ating Panginoon, do not be
Panginoon. Ibig sabihin po, may kapangyarihan tayo over our thoughts, over our feelings. Dahil, hindi naman po magko-command ang Panginoon ng isang bagay na imposibleng ma-achieve. Okay po, no? Kaya po natin ito. Bakit siya naging command? Kasi po, He is giving us direct spiritual authority over fear and anxiety. Meron po tayong authority. Sabi nga po natin, authority. Authority. Pag Pinoy na Pinoy, authority. Okay ba? Ano yun yung pronunciation nila? Lahat tayo ay may kapangyarihan over our feelings. May kapangyarihan tayo over our worries. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya po, do not be. Hindi yung try mo lang. Okay po. It says, do not be. Ngayon po, pag-usapan natin ng konti ang science. Okay po. Kita ba? Ayun. Favorite ko pong part ito, no? Neuroscience. Ano po kaya ang neuroscience? Ito po ay pag-aaral sa brain. Okay po. May panahon din po pala sa buhay ko na gusto ko maging surgeon. Neurosurgeon. Di ba? Dami kong pangarap, Yung po yung gusto ko nun. Very complex po ang brain ng tao. Kaya po, napaka-konti ng mga surgeon sa brain. Kasi napakahirap po. Namali ka lang ng isa, pwede, kunwari, may gusto ka lang tanggalin na bukol. Namali ka ng galaw, magiging paralyzed na yung pasyente mo. So, kailangan talaga magaling ka. So, pag-usapan po natin yung neuroscience. Meron po akong fina-follow na preacher na babae na meron po siyang degree in neuroscience. At ang topic niya po nung pinapanood ko siya ay depression. Kaya ang ganda po nun, so makikita na sa salita ng Diyos at saka sa science din. Okay, tingnan po natin. Okay, meron po mga tinatawag na myelin sheath. Medyo science, lang po tayo Yan po mga nakikita ninyo ay neurons o yung mga nerve cells po sa ating isipan. So, from one neuron to another, kunwari may naisip ka po, naisip mo ay, ano kayang ulam mamaya? Okay po, ganun So, lilipat po from this cell to another cell para mag-process po yung thought natin. Inulit-ulit mo, ano kayang ulam mamaya? Ano kayang ulam mamaya? Ganun ba, Habang inuulit-ulit mo siya, ito pong myelin sheath, mas tumitibay. At pag tumitibay po siya, habang inuulit-ulit mo, mas bumibilis po yung transmission ng information. Okay po, habang inuulit-ulit mo, bumibilis ang transmission ng information from one neuron to another. Okay, ano po ibig sabihin yan? Isa pa pong example, kunwari po may bundok. Yung bundok never pang naakyat. Okay po, So, masukal po yun. Maraming puno, tapos yung daanan po, diretso pa rin. Wala pang mga hakbang. Tama po, Pero once na dinaanan mo yon, medyo lilinis po, medyo lilinis. Tapos, lagi-lagi na may mga hiker na dumadaan doon. Makikita nyo, dinedevelop na. Minsan nakasemento na nga po yung daanan, Mas nagiging clear yung daan. Ganon din po sa ating isipan. Once na lagi mong iniisip ang isang bagay, mas nagiging clear yung daanan, mas nagiging madali yung transmission, at mas yun yung paniniwalaan mo. Halimbawa po, naalala ko po ang example ng mama ko sa akin noon. Kunwari, pag sinabi mong pangit ka, edi magiging pangit ka talaga. Hindi ko po yun mag-gets noon, Pero yun pala, pag yun yung lagi mong sinasabi, yun po yung paniniwalaan mo. Ganun po kasi ang brain ng tao. Yung nire-repeat mo na declaration sa buhay mo, mas magiging mabilis yung transmission niya sa utak mo. Kaya naman pagka, kunwari, may damit lang na hindi kumasya sa'yo, ang conclusion mo na agad ay, pangit ko kasi. Ganun na po. Dahil yun yung laging umiikot sa iyong isipan. Yun po ang design ng utak ng tao. Kung mentras na inuulit-ulit mo, yun yung lagi mong maiisip, yun yung lagi mong maaalala. Kaya po sabi ko sa mga youth, pag malungkot ka, please lang, huwag ka nang makinig ng malungkot na kanta. Paborito po yan ng mga kabataan, malungkot. Nakikinig ba yan ng mga heartbroken na song? Tapos iiyak-iyak pong gano'n, Yun po yung mga gusto nilang ginagawa. Pero kasi kung malungkot ka na at yun pa yung finid mo sa isipan mo, mas malulungkot ka pa po. Totoo naman po, malungkot ka. It's real, okay po? Pwede naman po talagang maging malungkot. Pero nasa sayo ang kapangyarihan kung mananatili
hindi ka malungkot. Okay po? Kasi, ikaw naman po nagde-decide kung anong iisipin mo, kung ano yung uulit-ulitin mo na i-declare sa buhay mo. So, God designed you to be able to change your thinking pattern. Ikaw po ang may kapangyarihan na baguhin kung paano po kayo mag-isip. Nakita niyo po yung ibang mga tao na kahit hindi naman ganun kagandahan or kagwapuhan pag kinumpara mo sa mga nakikita sa TV, pero sobrang confident. Nakita niyo po yung parang talagang dalang-dala nila, no? Kasi nasa, ano po nila yun, yung pattern of thinking nila ay, lalo na kung Kristiyano yan, ang pattern of thinking nila, I am beautifully, wonderfully made by the Lord. Okay po? Kaya confident sila. Okay? Kasi secure sila sa identity nila sa Panginoon at yun yung ulit-ulit nila sinasabi sa kanilang isipan. O, di ba po? Kaya, meron po tayong kapangyarihan over our mind. Sabi po sa 2 Corinthians 10 verse 5, napakaganda po nito. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Nakita niyo po yun? Imagine niyo po yung thoughts ninyo. Kinukuha ninyo. Take every thought captive po, no? Kinukuha mo at dinidirect mo para sundin ang salita ng ating Panginoon. We have the power to do that. Hindi naman porke naisip ko ngayon na may pinapatay ako, kailangan pumatay ako. Tama po ba? Minsan kasi sobrang galit mo, no? Or kaya kakanood mo ng Squid Game. Mga ganun po. Yung palabas po kasi na yung puro patayan no? Kakanood mo ng patayan. So may naisip ka na ngayon, nainis ka lang, gusto mo na ding patayin. Ganun. Pero kailangan bang gawin mo yung dumaan sa isipan mo? Diba? You have the control over your thoughts. Pero napakahalaga din po na wag naman, syempre, pag lagi mong pinapanood or finifeed sa utak mo yung mga patayan, eventually din po pwedeng maging action yon. Okay. Kita niyo po yung ibang mga, kahit po yung mga bata sa ibang bansa, yung nagdala ng baril sa school, kasi napanood nila na yung tatay nila may baril, gano'n. Kasi puro violent movies yung pinapanood, yun na ngayon yung naging actions nila. Ganun po, no? Pero tayo po, we have the power to control our minds, to obey the word of Jesus Christ. Okay, tandaan po natin yan. Ito po, tingnan po natin. Saglit lang po na, ano po ito sunod-sunod. These are all connected. Una po, your declaration. Ano po ba ang dinideklara ninyo sa inyong buhay? Kung ano po ang dinideklara ninyo, ito po magdidikta ng inyong paniniwala. Okay? Yung paniniwala ninyo, yung tinatayuan ninyo. Ngayon naman, yung beliefs po ninyo, ito naman po magdidikta ng pananaw ninyo. Yung perception ninyo tungkol sa tao, tungkol sa mundo, okay, tungkol sa Diyos, at yung perception nyo naman ngayon ang magdidikta ng inyong actions. Lahat po niyan ay nagsimula sa iyong declaration. Ano po ang dinedeklara ninyo sa inyong buhay? Alam niyo po, may nakausap akong bata sa isang youth fellowship. Tinanong ko, anong pangalan mo? Sabi niya, Joy po. Pero tawagin niyo na lang po akong Sadness. Sabi po niya, no? Kasi hindi naman po, parang sinasabi niya, hindi naman daw masaya ang buhay niya. So wag na lang siyang tawagin Joy. Alam niyo po ang sagot ko, ay, mas gusto ko yung Joy. Tatawagin kitang Joy. Maganda yun. Minsan po, kung ano yung idedeklara mo sa buhay mo, yun yung magiging totoo. So kung Joy ang pangalan mo, embrace your name, Joy. I'm joyful. Di ba po? Pag dineklara mong malungkot ka, yun nga, talagang malulungkot ka. Pag dineklara mong mahirap ka, talagang maghihirap ka. Okay po? Pag dineklara mo na nag-iisa lang ako, walang nagmamahal sa akin, talagang yan ang mararamdaman mo. But sabi nga po, all of your feelings, filter it through the Word of God. Kaya kailangan po natin ang salita ng ating Panginoon. Para yung declaration natin, yun yung magbabago ng ating paniniwala. Yung paniniwala, magbabago ng ating pananaw sa buhay. Dati pakiramdam mo kontrabida ang lahat at inaaway ka. Okay po. Pero nung nakita mo ang salita ng ating Panginoon, mas umayos ang perception mo sa kapwa mo, sa Diyos, sa sarili mo, at yung
actions mo magiging maayos. Okay po? Yun po ang napakahalaga. And it's important po to know, ano po ba ang paniniwala natin sa ating Diyos? Ang Diyos po ba na kilala natin ay Diyos na malayo? Yung Diyos na hindi mo ma-reach, hindi mo makausap, na hindi mo siya naririnig, parang wala siyang pakialam sa'yo. Ano po ang paniniwala mo sa ating Diyos? Napakahalaga po na clear po iyan sa atin. At makikita po yun sa salita ng ating Panginoon. So kanina po, nakita natin na ang kaaway or si Satan, kasinungalingan ang binibigay. But Jesus is truth. Kaya naman po, para matanggal natin ang kasinungalingan ng kaaway sa ating isipan, ano pong gagawin natin? Punuin mo naman ngayon ng katotohanan ang isipan mo. Kaya po napakahalaga, pag kami nabasa kang verse sa Bible o yung verse of the day natin, i-declare mo, may boses po ba kayo? May boses po, ano? Okay? Kasi nga, nakakapag-sermon pa nga po kayo, di ba? Sa mga bahay ninyo. So, i-declare niyo po ito, napaka-importante yung boses mo, gagamitin mo, okay? Para po yung kasinungalingan ng kaaway, hindi po manatili sa isipan ninyo. Merong sinabi yung kaaway sa'yo na, hanggang dyan ka na lang. Yung mga pangarap mo, hindi mo na maaabot. Yung pangarap mong mabili na sasakyan or motor, hindi mo na yan maaabot. Pero, tapatan mo naman ngayon ang salita ng ating Panginoon, ang katotohanan ng kanyang salita, na kayang-kaya niya tayong pagpalain abundantly according to His riches and glory in Christ Jesus. O di ba po? Napakaganda po yun. So kung may kasinungalingan, tabunan mo ngayon ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ito po, tingnan po natin yung picture na to. Sino po kaya yan? Okay po. Kanina po binasa natin yung do not be anxious, do not be worried. Yun po ay sinulat ni... Sino po kaya yung nagsulat noon? Meron nagsabi? Si Paul. Okay po, si Paul po ang nagsulat noon. At sinulat niya po yun habang siya ay nasa kulungan. Siya po ang nasa kulungan. Siya yung nasa mahirap na sitwasyon. Siya yung dapat nagre-reklamo. Pero ang message niya pa sa mga taong hindi nakakulong ay, do not be worried about anything. Napakaganda po yun. Ibig sabihin po, hindi po ang sitwasyon mo ang magdidikta ng pananaw mo ngayon sa buhay. Hindi po ang sitwasyon mo ang magdidikta ng mga gagawin mo or ng actions mo, kung hindi ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. So ano po ba ang sitwasyon ninyo ngayon? Mahirap po ba? Madilim? Pero sabi nga po sa Philippians 4 verse 6, basahin lang po ulit natin na, do not be anxious or worried about anything, but in everything, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, ano pang gagawin? By prayer and petition with thanksgiving, continue to make your requests known to God. Kailangan po nagpipray. Pag ikaw ay nanalangin sa ating Panginoon, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka sa Kanya. At pag nagpasalamat ka, anong susunod mong gagawin? Sasabihin mo ngayon yung request mo. Ang ganda po nito kasi sinasabi ng ating Diyos na meron siyang pakialam sa current situation mo. Kung yung current situation mo mahirap, edi i-request mo ngayon sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng makakatuwang sa pagsubok na ito. Palakasin niyo po ako. So when you are facing moments na talagang mag-aalala ka, ano pong gagawin mo? Pray, thank Him, and present your requests to Him. At pag ginawa po natin ito, pag nanalangin tayo, ano po ang magiging bunga? Makikita po natin, and the peace of God. Nandito na po ulit tayo sa kapayapaan. Which transcends all understanding, stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus. Imagine po ninyo, sa ating pong isipan, pwedeng mangusap ang kaaway. Sa ating puso, pwedeng mangusap ang kaaway. Pero, pag ikaw ay nanalangin ng may pasasalamat
at binigay mo sa Kanya lahat ng request na mayroon ka, ang bunga po nito ay kapayapaan. At yung kapayapaan na yon ang magiging guard sa ating isipan at sa ating puso. Napakaganda po, no? So kung may guard sa isipan at sa puso mo, hindi na madaling makakapasok ang kasinungalingan ng kaaway. So what's the answer? Prayer. Pray. Maririnig niyo po ang sinasabi nila pagka daw malungkot ka or depressed ka, sabihin kulang sa prayer. Actually, may katotohanan po doon. May katotohanan po doon. Siyempre, hindi lang naman prayer ang solusyon sa lahat. Pero prayer po talaga. Ayaw nga rin eh. Siyempre, malulungkot ka. Totoo. Pero para maranasan mo ang kapayapaan, pray with thanksgiving. Sabi ko nga po, lahat ng mental health problem ay spiritual problem. Yun po ang umpisa. Pag hindi alam ng isang tao kung sino ang Diyos sa buhay niya at kung sino siya sa Diyos, talaga nga naman po, mahihirapan po ang kanyang mental health. Malulungkot po siya, magde-depress po siya. Pero ang maganda po, may pag-asa sa ating Panginoon. Pagka ikaw ay lumapit sa Kanya, you pray, with thanksgiving, yung peace ng Panginoon ang mag-guard sa iyong puso at isipan. Yung chains po na mayroon si Paul, hindi po yun na nakapagpigil sa kanyang kapayapaan. Tama? But it's God's presence that kept him secure. Kaya nga po, may maririnig po kayo na kunin nyo na lahat. Bahay, pera, lupa, kayamanan. Basta ang presensya ng Diyos ay nasa akin ang lahat. Yun po ang ni David, declaration niya lagi. Kahit wala na lahat, basta ang presensya ng Diyos ay wag mawala. Kasi nandun po ang tunay na kapayapaan. Tingnan po natin yung kasunod nung "And the peace of God which surpasses all understanding." Sa verse 7 po sabi, whatever is true, whatever is right, confirmed by God's word, whatever is pure, whatever is lovely, ano po ang gagawin? Yung last, think continually on these things. Ano daw po yung laging iisipin? Yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na magaganda, yung mga bagay na approved by the Word of God. Yun daw po yung lagi mong iisipin. Babalik po tayo dun sa mga neurons sa ating isipan, Yung lagi mong iniisip, yun yung magiging totoo sa buhay mo. So kung pinipili mo ang mga iisipin mo, doon mo mararanasan talaga ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga, magnify the Lord, not your feelings. Ulitin nga po natin, sabihin natin, 1, 2, 3. Magnify the Lord, not your feelings. Yes, your feelings are valid. Totoo po, nalulungkot ka, nagagalit ka, nadidisappoint ka. Totoo yan. Na-offend ka, yes, oo, nararamdaman mo yun. Pero, hindi yun yung pagfofokusan mo. Hindi yun yung kumbaga yung magnifying glass, doon ka yun yung mas lumalaki. Yun yung mas nafo-focus sa buhay mo. Dapat hindi ganon. You magnify God, you magnify the truth of the Word of God, at hindi yung feelings mo. Yes, you will acknowledge, I am sad. But sabi sa salita ng Diyos, ganun na po laging ika-counter ang kasinungalingan ng katotohanan. Praise God. Ngayon po, maikling kwento lang po patungkol sa hope. Tingnan po natin. Gusto ko lang po bigyan kayo ng illustration. Noong 1950, next slide nga, gusto ko po makita niyo yung picture may lumalangoy po na daga. Okay po. Siguro hindi po ganyan itsura niya, yung pa-cute. Pero ito po ikikwento ko sa inyo, medyo malungkot po. Pero makikita po ninyo. Noong 1950, meron po ako na pong nagtawag dito na The Hope Experiment. Kinundak po siya ni Dr. Kurt Paul Richter. Sikat po siya sa world of psychology, si Dr. Richter. Ito po ang kanyang experiment. Una, kumuha po siya ng mga daga. Pinalangoy po niya sa isang container na may tubig. Gusto niya po kasi makita kung gaano katagal makakalangoy ang daga. Yung first set po ng mga daga, pinalangoy. Lumalangoy po yung mga daga. Diyan niyo po lumalangoy. Sila po ay nagtagal lang ng 15
tapos namatay na sila. Okay po. So yun na, nakita ni Dr. Richter, okay, hanggang 15 minutes lang. Gawa naman po tayo ng second set. Dito naman, kumuha ulit siya ng panibagong set ng mga daga, pinalangoy niya. Langoy, langoy, langoy. Tingnan niyo po yung mukha. Langoy, yung daga. Bago mag 15 minutes, ang ginawa po ni Dr. Richter, kinuha niya yung mga daga, pinatuyo, pinagpahinga. Okay po? Tapos, binalik niya. Nung binalik niya yung mga daga, hulaan niyo po kung gaano katagal pa nakalangoy yung mga daga. Kanina po, 15 minutes eh. Nung naipagpahinga, nung niligtas at pinagpahinga, alam niyo po kung gaano tumagal? 60 hours. 60 hours tumagal yung daga. Ano po kaya yung pinagkaiba ng unang set ng daga at saka yung pangalawang set ng daga? Ang pinagkaiba po, hope. Pag-asa na mayroong magliligtas sa kanila. Alam niyo ba kasi lumalangoy sila, bago sila mamatay, yung bago mag 15 minutes, may nagligtas. Pinagpahinga sila, pinatuyo, tapos pinalangoy ulit. Habang lumalangoy siguro yung mga daga, iniisip nila, meron ulit magliligtas sa akin, kaya lalangoy lang ako ng lalangoy, kasi alam ko merong magliligtas. Kaya umabot pa ng 60 hours. 240 times po dun sa initial na dapat patay na sila na 15 minutes. Pag-asa. Tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo katulad ng mga daga, nahahayaan hanggang 60 hours na hindi isasalba. No? Tayo mga Kristiyano, we are sure na merong magsasalba sa atin. Ano man yung nilalangoy nating mga problema dito sa buhay na ito, merong magliligtas. At tayo pong mga Kristiyano, alam natin noon, niligtas na tayo ng Panginoon. Sinalba niya na tayo noon. Kaya ngayon, habang lumalangoy tayo, alam natin, He will rescue us again and again and again and again. Yun po yung pag-asa na mayroon tayo. Alam niyo po, pagka tayo ay na-discourage, it will sink us, okay? Despair sinks, but hope keeps you afloat. Alam mo na may pag-asa ka sa Diyos, tuloy-tuloy ka ngayon, lalangoy ka ng lalangoy dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo, ang Diyos ang kasama mo, and you know, hindi ka mananatiling lumalangoy sa problema na yan. Merong magliligtas sa iyo, hindi po ba? Yun po yun, napakahalaga na may pag-asa ka. Pag nawalan ka na ng pag-asa, doon na din matatapos ang buhay mo. Kaya, let's always think, na niligtas ako noon ng Diyos, alam ko, ililigtas niya ulit ako ngayon. Think about the truth of the Word of God. Balikan po natin para sa ating magtatapos sa Genesis 3, chapter 1. Ito po yung kung paano nag-umpisa ang kasinungalingan at kadiliman sa ating mundo. Tama po? Makita po natin, may pinagkaiba po. Nung una po, ang tawag kay God ay Lord God. Nung serpent na po ang nagsalita, naging God na lang. So, tingnan po natin na kung saan po yan nag-umpisa. Next slide natin. Okay po. Tingnan po natin, ito po yung mga Hebrew words. Nung Genesis 1 po, ang ating Diyos ay tinatawag na Elohim, God. Okay po? Sa English, God. Na siya po ay mighty one, creator. Dahil nga po siya ang lumikha ng mundo, ng universe. Kaya po Elohim ang tawag sa kanya. Pero po, nung Genesis 2 to 3, nadagdagan na po ng Yahweh. Kasi po ang Yahweh, ito po ang personal, covenantal, relational name ni God. Ano po ba ang nangyari sa Genesis 2 to 3? Ito po yung paglikha ng Diyos kay Adam at saka kay Eve. Nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nag-iba ngayon ang tawag sa kanya. Siya na po ay naging Yahweh Elohim, the relational God. Okay po? Ito po yun. Pero, ano po ang ginawa ng kaaway? Tinanggal po niya yung name na Yahweh. Kita niyo po? Tinawag niya lang na Elohim, na God. Nung tinanggal ng serpent yung Yahweh, gusto niya kasing makita ng mga tao na parang malayong Diyos yan Parang hindi naman yan relational na Diyos. Kung imagine niyo po kasi si Adam at si Eve,
Naglalakad po sila sa Garden of Eden with God. Kasabay po nilang naglalakad eh. Kaya po siya Yahweh Elohim, personal God. Close po sila hanggang dikit. Alam mo, ganun ano. Pero nung kinausap siya ng serpent, inalis po yung name na Yahweh at ginawa na lang na Elohim para ma-feel ngayon ni Adan at ni Eva na ay, parang ano to hindi ko ma-reach na Diyos. Siya lang yung creator ng universe. Nawala na yung pagiging relational ng ating Panginoon. Ganon din po ngayon sa atin. Marami pong tao, alam nila may Diyos. Alam nila may creator. Pero, hindi nila nakikita ang Diyos bilang isang Diyos na relational. Isang Diyos na gusto niya mayroong relasyon siya sa inyo. So, the enemy wants you to believe the lie that God is distant. But the truth is, tingnan nga natin, Lord God, Yahweh Elohim, desires to have a close, personal relationship with you. Huwag niyo mong paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway na masyado kang makasalanan para lumapit sa Diyos. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway na masyado ka nang pumalpak para paggustuhin ng Diyos na magkaroon siya ng relasyon sa iyo. Dahil hindi po totoo yun. Ang totoo, ang ating Diyos ay siya pa yung mas gustong-gusto na meron siyang relationship with you. Yung ikaw na imperfect. Yung ikaw na nagkakasala. Yung ikaw na nagkakamali. Ikaw mismo, gusto ng Diyos, meron siyang relasyon sa'yo. Gusto niya po close. Gusto niya po intimate na relationship with Him. Yun po. Kaya po, di ba nakasulat sa John chapter 8 verse 12, siya po ang liwanag. Tayo po, maaaring namumuhay pa tayo sa kadiliman. Or may mga parte ng buhay natin na nasa kadiliman pa rin. Kailangan po natin i-invite si Jesus sa ating buhay. Para maranasan po natin yung liwanag na nagmumula sa Kanya at maranasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hindi po malayo ang Diyos, malapit po siya. Nandito po siya ngayon. He is always ready to save you, to pick you up, to rescue you. At yun po ang ating Diyos na pinag-uusapan ngayong umaga na ito. Kaya nga, Jesus is the light in the darkness. Whatever darkness that you have, ang Diyos, pag nasa puso mo na, yung liwanag na yan ang magniningning at hindi ka na mananatili sa kadiliman. He will lead you to a life of light, a life full of hope, a life full of joy and peace and righteousness from our God. Hindi po tayo hanggang dito lang. Higit pa po sa ating iniisip at ating inaakala ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Kung kaya pong baguhin ng Diyos ang buhay ng isang dalaga na namumuhay sa kasalanan, na suicidal, sabi nga ba yung kanina pinag-usapan natin, buhay ng isang dalaga na parang wala nang patutunguhan dahil sa kadiliman na kanyang pinagdaraanan. Kung kaya rin baguhin ng Diyos yung buhay ng dating drug addict, dating carnapper, dating nasa rehab, dating akyat bahay na ngayon naglilingkod na sa ating Panginoon. Sila sobra po yun, extreme pag-isipin natin. Tayo po, ano pong mga kadiliman sa ating buhay ang pinaniniwalaan natin na kayang-kayang ayusin at kayang-kayang bigyan ng liwanag ng ating Panginoon. In Him there is hope. In Him there is freedom. May kalayaan na po tayo sa kasinungalingan ng kaaway at sa kasalanan. Praise God. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Oh Lord Jesus, thank you Lord God for your word. Napakamakapangyarihan ang iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoon, we come before your presence kung sino po kami. Yung makasalanan na kami, yung imperfect na kami, yung nag-i-struggle na kami.
Kami po'y lumalapit sa iyong harapan sa kung sino kami ngayon, Panginoon. No pretension, no lies, Lord God. Kung sino lang kami. And Lord, thank you for your words. Dahil nalaman po namin na mayroong pag-asa sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil niligtas niyo na kami minsan at alam namin ililigtas niyo po muli kami. You have this great plan for each and every one of us. Kaya nga po, amin pong isinusuko sa iyo ang aming mga isipan. We surrender our minds and our hearts to you, Lord Jesus. We surrender every anxious thought. Lahat ng pag-aalala ay aming isinusuko sa iyong paanan. We surrender our depression to you, Lord God. Ano mang matinding kalungkutan ay aming sinusurrender sa iyong mga paanan. We surrender every traumatic experiences that we went through, Lord God. At amin na pong ibinababa at ibinibigay sa iyong paanan. We surrender our darkness, Lord Jesus. And we trade it for your light. Gusto po namin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Gusto po namin yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Kaya po, Panginoon, we are letting go of the darkness. We are letting go of the lies of the enemy. And we will hold on to the truth of your word. That we are your child. We are your beloved child, Lord God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po, Panginoon, kung anong klaseng hirap ang nilalanguyan po namin ngayon. Alam niyo po ang kanya-kanya naming struggle. Alam niyo po, Panginoon, na parang sa tingin namin wala nang patutunguhan, wala nang pag-asa. Alam niyo po, Panginoon, ang laman ng aming isipan. But Lord God, we pray na kayo nga po ang patuloy na magpaalala sa amin ng katotohanan ng iyong mga salita. Dahil tunay nga, mayroon kaming kapangyarihan over our thoughts. We have power and authority over our feelings, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan na ibinigay ninyo sa amin. And Lord, we surrender everything to you, Lord Jesus. At ngayon po ay aming tinatanggap ang kapayapaan. Tinatanggap na namin, Panginoon, ang liwanag na nagmumula sa iyo. Simula sa araw na ito, we will live in the light of life. We will no longer live in darkness. Dahil kayo, Panginoon, ay namumuhay na sa amin. Live in our hearts, Lord God. Mamuhay ka, manahan ka sa aming buhay. Para all the days of our lives, we will be secured in your presence. We will be secured in your truth. We will be secured in your light. Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Sa iyo po rin namin ibinibigay lahat ng pasasalamat dahil kami iyong niligtas at patuloy mong ililigtas, aming Panginoon. Lord, salamat po. Ito po ang aming panalangin na puno ng pananampalataya. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise you, Jesus.